pictures, Jesus is holding his hand in a certain way. He's doing a hand signal, right? And by definition, doing signals with the hands or the feet is a sign of people doing evil. Ano daw? Pag ginamit mo yung mga kamay mo at nagsasign ka, is a sign that people is doing evil. Ito pa. That's from the Bible. So showing Jesus making a hand signal of any kind is satanic. Okay, using signals of any kinds, no, is a sign of satanic. Meaning, kung nagsasign of the cross tayo, yan ay gawaing satanismo, no? Satanic. Then, why do Catholics sign of the cross? In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Why did we make the sign of the cross? His question is, why do we make the sign of the cross? Okay, so bakit tao ang mga Katoliko ay nagsasign of the cross? No? Bakit nga ba? Sabi ng iba, pampalis ng malas. Sabi naman ng iba, pangalis ng demonyo. Yung iba naman, tinuturo kasi ng mga magulang. At ang iba, sunod-sunuran lang. At marami pang ibang kasagutan. Mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo ay tunay at totoong Kristiyano Katoliko, dapat malalaman mo ang kasagutan nito. Kaya huwag kayong bibitaw, sasagutin natin yan ng mahusay. At dapat ipaalam natin sa buong mundo na tayo ay nasa sign of the cross dahil sa mga rason na ating tutuklasin ngayon. Ito na tayo, without further ado, bakit nga ba talaga nagsasign of cross tayo? Okay, so paano natin sasagutin yan? May mga pointers tayong dapat sundan. Ito ang maghahatid sa atin kung bakit ka ba tayo nagsasign of the cross. Una, origin, history of the sign of the cross. Pangalawa, symbolic meaning ng sign of the cross o ang cross mismo. Then, theological connotation ng sign of the cross. Then, the power of the sign of the cross. Then, significant to our lives. Bakit tayo nagsasign of the cross? So, ito ang sasagutin natin. Okay? Pisa na tayo. So, number 1 tayo, origin and history of the sign of the cross. According to Church Fathers, ito ang kanilang testimonya. It's an ancient practice. Christians have been making the sign of the cross since at least 200 AD. That's over 1800 years. Cyril of Jerusalem, who died about 386 AD, let us then not be ashamed to confess the crucified. Be the cross our seal, made with boldness by our fingers, on our brow, and in everything, over the bread we eat and the cups we drink, in our comings and in goings, before our sleep, when we lie down and when we awake, when we are traveling and when we're at rest. Okay, so yung pag-sign of the cross pala, ancient practice na yan. Di pa tayo sinilang, nandyan na yan. Meron mo, started 200 Anno Domini, no? AD. Okay, papatuloy natin. Si Athanasius of Alexandria, noong 269-373, siya ay nagsabi na sa pamagitan ng pagsayin na banal at nagbibigay buhay na cross, ang mga diablo at iba't ibang mga hampas ay naitaboy. Ibig sabihin, medyo tama yung mga sagot ng mga ninuno natin, no? Pampalis ng demonyo. Ito pa, si Theodoret, the following section, ito ang sinasabi niya. Ito ay kung papaano mapapala ang isang tao gamit ang iyong kamay at gawin ang tanda ng cross sa ibabaw nila. Hawakan ng 3 daliri na katumbas, magkasama upang kumatawan sa Santissima Trinidad, Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo, Diyos Espiritu Santo. Hindi ito ang 3 mga Diyos, ngunit isang Diyos sa Trinidad. Okay, so sino pa? Sabi ni Peter of Damascus sa 12th centuries,
siya nagbigay ng ganitong instruksyon. Pagkatapos ay dapat din nating mamangha kung paano ang mga demonyo at iba't ibang mga sakit ay pinupuksa ng tanda ng mahalaga at nagbibigay na buhay na krus na maaring gawin sa lahat ng walang gastos o pagsisikap. Muli, ang paggalaw ng kamay mula sa kanang bahagi patungo sa kaliwa ay nagtataboy sa ating mga kaaway at ipinahayag na sa pamamagitan ng kanyang hindi magagapi na kapangyarihan ay nadaig ng Panginoon ang dyablo na nasa kaliwang bahagi, madilim at walang lakas. Ibig sabihin, tama din pala yung mga kasagutan ng mga ninuno natin, okay, according to history. Ito pa, si Thurston Herbert, hinango niya sa Catholic Encyclopedia Volume 13, Sign of the Cross, siya nagsasabi, ang tanda ng krus ay orinal na ginawa sa ilang bahagi ng mundo ng Kristiyano. So patagal na pala talagang practice na yan. Si Marozzi naman Horacio, sa kanyang libro na Archaeology of the Cross and Crucifix sa Catholic Encyclopedia, siya ay nagsasabi, sa paligid ng taong 200 sa Carthage, modernong Tunisia, Africa, sumulat si Tertullian, kami ng mga Kristiyanos ay pinapagod ng aming mga noo sa tandaan ng krus. Tandaan ng cross. Ibig sabihin, the signing of the cross is historically na-prove natin, no? Okay. So dito naman tayo sa symbolic meaning. Ano bang symbolic meaning ng sign of the cross or cross? Okay. According again sa Greek Church Fathers natin, ito ang kanilang testimony. Our Lord Himself calls it the sign of the Son of Man. It was given by our Lord to Constantine as a token of assurance of victory. The use of the sign of the cross, according to the testimonies of the Fathers of the Church, is as follows. In all our travels and movements, in all our coming in and going out, in putting on our shoes, at the bath, at the table, in lighting our candles, in lying down, in sitting down, whatever employment occupies us, let us always begin by making the sign of the cross on our forehead. That is according to Tertullian, during the year 211. Cyril of Jerusalem taught the sign of the cross as a strong public witness to the faith when he remarked, Let us then not be ashamed to confess the crucified. Be the cross our seal, made with boldness by our fingers on our brow, in everything, over the bread we eat and the cups we drink, in our comings and in our goings, before we sleep, when we lie down, and when we awake, when we are traveling, and when we are at rest. Saint Ephrem of Syria instructed, Mark all your actions with the sign of the life-giving cross. Do not go out from the door of your house till you have signed yourself with the cross. Do not neglect that sign, whether in eating, or drinking, or going to sleep, or in the home, or going on a journey. There is no habit to be compared with it. Let it be a protecting wall round all your conduct, and teach it to your children, that they may earnestly learn the custom. Okay, so ang symbolic meaning pala sa cross, according to Greek Church Fathers, ang sign of the cross is a sign of the Son of Man. Then, symbol of victory, no? Life-giving sign, symbol of salvation. Then, certes, simple and powerful, no? Powerful prayer. No, that is the second quintus natin ng symbolic meaning ng sign cross. Okay, ano pa? At dito naman tayo sa biblical foundation. Ang isa sa mga simbolo ng cross or sign of cross, it is a power of God. Sa unang mga Korinto 1:18, ito na mababasa natin. Sapagkat ang pangangaral ng cross ay sa mga pahamak na kamangmangan. Natapuwat sa atin na naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. So, ang isang symbol pala, ito ang cross pala, o pagkasayin ng cross, kaya as nagsasayin tayo, dahil isang simbolo ito ng power of God. No? Then, pangalawa, salvation through victory on the cross. No? Sa Galatia 3:1, ito ang mababasa natin. Mga hangal kayong mga taga-Galatia, sino ang nagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay pinakita ang pagkamatay ni Kristo sa cross. Okay. So, ito yung powerful victories on the cross. Una, sa cross, si Satanas ay patay na. Sinira ni Jesus ang mga punong kaharian at kapangyarihan.
Ganito ang mababasa natin sa mga taga-Kolosas 2:15. At sinira ang mga punong-punuan at kapangyarihan. Ipinakita niya sa kanila ng hayagan at tagumpay. No? Victory. No? The cross. Okay. So pangalawa, sa krus, si Satanas at ang kanyang mga kasabwat ay tinanggalan na ng kapangyarihan sa pamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo. Hinulog ni Jesus ang masasamang espiritu ng demonyo ni Satanas at kasamaan. Ang presyo para sa pagpapalaya at pagtubos ng tao na binayaran sa pamagitan ng kamatayan at pagbubuhos ng dugo ni Jesus sa krus. Wala nang pag-angkin si Satanas sa mundo. Ito ang mababasa natin sa Hebreo 20:22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ang mga kasalanan. Okay? Symbolic of signing of cross is a symbol of Christian Catholic faith. Itong tangayan natin. Why do Catholics make the sign of the cross upon themselves? And why is it so frequently used in the church service? Because it is a brief profession of the Christian faith, and its use is derived by universal tradition from the apostles. How is it a profession of our faith? As often as we make the sign of the cross, repeating at the same time these words, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, we profess ourselves followers of and believers in redemption by the cross, and we at the same time profess our faith in the three persons of the adorable Trinity. Okay, so isang symbolic meaning pala ng sign of the cross as Christian Catholic faith, profession of our faith to God, the Holy Trinity. So, yan ang isa sa mga symbolic meaning ng sign of the cross. Okay. So, dito naman, pangatlong pointers tayo, theological connotation. So, bibigyan natin ng biblical foundation kasi nananampalataya tayo sa Diyos, no? Ang faith to the triune God. Okay. Sabi dito sa Deuteronomy 4, makinig ka, Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay isang Panginoon. At sa 1 Korinto 8:4, walang ibang Diyos maliban sa isa. Isa lang ang Diyos. But kayong mga Katoliko, isa sign of cross pa ninyo, tatlo ang inyong Diyos. Mga kaibigan, bigyan natin ng husayan. Ganito yun ang sabi ng isang paring Katoliko. The revealed truth of the Trinity is at the core of the Christian faith. And so from antiquity, we have begun our prayers in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our God is one, but He is a communion of persons, not solitary, and we are invited into that kind of relationship with Him in and through Jesus Christ. Okay, so tayo palang mga Katoliko ay isa lang ang ating Diyos. No? Our God is one, but a communion of persons, no? Okay, bigyan natin ng linaw yan, huhusayan natin yan, no? Kung bakit ganon. Biblically, ipoprove natin yan. So ito, sa Mateo 3:16-17, pakinggan nyo mga kaibigan, mga kapatid, ito yung mababasa natin. Nang nabutos-mahan si Jesus, umakyat siya sa tubig, sa sandaling iyon ay nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na pababang parang isang kalapati at bumaba sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang aking anak na aking iniibig, sa kanya kinalulugdan ko. Okay? So kung makita natin, para mailarawan natin, titingnan natin itong isang video clips galing sa John told the people to change their hearts and lives and ask forgiveness for their wrongs because Jesus was coming soon. One day, when Jesus was grown up too, He came to the place where John was preaching and baptizing people. Jesus asked John to baptize him in the river. Lord, it is you who should baptize me. Let it be this way for now. We should do all things that are right. So John agreed to baptize Jesus. So binibigyan talaga ni Juan si Jesus. I baptize you in water. You will baptize with the Holy Spirit.
As Jesus came up out of the water, God's Spirit, like a dove, came down to him from heaven. Kaya kikita natin, bumaba yung Holy Spirit. So, dalawa na. No? Dalawa na. God spoke and said, This is my May son, tinig sa langit. and I love him. So, makikita natin mga kapatid na may tatlong persona ang isang Diyos. No? Okay. So, paano natin i-prove yan? Ito ipaprove natin. San Mateo 28:19. Ito yung mababasa natin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa tingin nyo, may mali ba dyan sa talata na yan? May mali o wala? No? Kung titingnan natin, mga kapatid, may mali dyan. Bakit kamo? Bakit sa pangalan lang? Di ba? Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So kung tingnan natin yan, ang tama dyan, sa mga ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero bakit pangalan lang? Mga kapatid, grammatically, that is very wrong. Wrong talaga yan. But theologically, that is right. Because there is only one God in three distinct persons. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay? So patunayan natin yan na iisa talaga silang tatlo. Andito yun. Unang 1:5 itong mababasa natin. For there are three that may record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Anong sinasabi? And these three are one. Okay? So nasa Bible yan, biblical pala yun, no? Hindi pala totoo yung haka-haka na itong pagka-sign of the cross ay tatak ng halimaw. Talaga palang sign of the triune God ang in-execute ng mga Katoliko dyan. Siguro, may kulang pa. Anong kulang dyan? Sabi ng iba, yung amen, para daw yan wala sa Bible. Mga kapatid, babasahin natin yan. 2 Corinthians 1:20, King James Version Bible, ito yung mababasa natin. For all the promise of God in Him are yea, and in Him, amen, unto the glory of God by us. So, ibig sabihin, kumpleto na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Biblically, theologically, nandyan pala yan sa Biblia. Okay? So, nandito na tayo sa pang-apat, no? The power of the sign of the cross. Yung kapangyarihan sa sign of the cross. Mga kapatid, sa panahon ni Propeta Ezekiel, nakatala na yan. No? Sa Ezekiel 4:6 sa Jerusalem Bible, ito yung mababasa natin. The man in white with scribe's ink horned his belt and said, Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the forehead of all who deplore and disapprove of all the practice in it. I heard him say to the others, Follow him through the city and strike. Show neither pity or mercy, nor mercy. Old men, young men, virgins, children, women, kill and exterminate them all. Ibig sabihin, lahat papatayin. No? Lahat papatayin, may ipin o wala. No? Okay, but do not touch anyone with a mark on his forehead. Mark a cross in his forehead. So, andyan, no? Biblically, inuutos talaga. Sabi nung iba, lahat pala papatayin, ba't ako? Hindi naman ako nagsasign of cross, hindi pa ako namamatay. Mga kapatid, antayin nyo lang. Namamatay nga kami nag-sign of cross, kayo pa hindi. Okay, just kidding. Ipoprove natin ang sign of the cross may power. Kung naalala nyo, the Battle of the Milvian Bridge took place between the Roman Emperors Constantine and Maxentius. Di ba? Nasa history kasi yan eh. Ito kasi ang nangyari nun. Matapos sa malupit na pag-uusig ng mga Kristiyano ng emperador ng Roma, ay tumagal ng halos 300 taon. Ang makapangyarihang Diyos ay nagpadala ng kapayapaan sa kanyang simbahan sa pamamagitan ng mahimalang tagumpay ni Constantino sa paganong emperador na si Maxentius. Sa araw bago ang labanan ay lumitaw sa kalangitan sa paningin ni Constantino at ng buong hukbo
ang isang napakatalino na cross ng isang ilaw, na cross ng ilaw, na may nakasulat na in hoc signo vinces. Ibig sabihin, sa ito'y iyong sasakupin. Nang sumunod na gabi, ang aming mahal na Panginoon ay nagpakita kay Constantino sa kanyang pagtulog na may parehong pagtanda at tinatasan siyang gumawa ng isang kopya nito at gamitin ito bilang kanyang pamantayan sa darating na labanan. Maagang bumangon si Constantino, inatasan ang buong pamantayan at sani ng pagkukubkob sa sagradong pagtanda ng krus sa kanyang sariling helmet at mga kalasag ng kanyang mga sundalo. Pagkatapos ay nagtapos siya sa labanan at nakakuha ng isang kumpletong tagumpay. Sa araw ding yun ay pumasok siya sa Roma sa tagumpay. Ngunit sa halip na mag-alay ng sakripisyo sa mga huwad na Diyos sa Roma dati ng kanyang mga ninuno, inalathala niya saan man ang pangitain na nakita niya at ipinahayag na ang kanyang dakilang tagumpay ay dahil lamang sa Diyos ng mga Kristiyano. Bilang pasasalamat ng pabor na ito, hindi lamang niya itinigil ang madugong pag-uusig ng mga Kristiyanos na gagalit sa loob ng maraming taon, ngunit inatasan niyang pagsamba sa mga idolo ay wakasana, no? Wakasana. At ang reliyong Katoliko na sundin sa buong kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang sariling pagbabalik loob na naganap ng sabay ay di nagtagal ay sinundan ng higit na bahagi ng kanyang mga nasasakupan, no? According to Butler. At saka nasa historian. So makikita natin yung kapangyarihan ng cross, no? The sign of the cross. Okay. So, significant to our lives, the last pointer, ano naman ang significant sa buhay natin? Okay. Pero bago ang lahat, bago tayo magpatuloy dyan, sasagutin muna natin yung objection ni Mamang Pariner. My issue is that in these pictures, Jesus is holding his hand in a certain way. He's doing a hand signal. Right? And by definition, doing signals with the hands or the feet is a sign of people doing evil. That's from the Bible. So showing Jesus making a hand signal of any kind is satanic. Okay, so satanic. Kung hindi natin sasagutin yan, maraming mga Katoliko at maraming mga kapatid natin ay pwedeng mawala sa landas na sa ating pananampalataya dahil dyan. So sagutin natin yan. Paano natin sagutin yan? Bibigyan natin ng daan si Archbishop Villegas sa kanyang sagot. Ito Hi, yun. how are you? This is Archbishop Soc Villegas. I'm greeting you from the Archdiocese of Lingayen and Dagupan. So in making the sign of the cross, we always use our right hand. The right hand is the hand of authority, as when you swear, as when you take your oath. The right hand is also the right hand of power, like Jesus sits at the right hand of the Father. So we say, this person is the right hand man of the person in authority. We say, this person has power. So we use our right hand to signify two things, power and authority. Okay, so siguro nasagot natin niya kanina at dinagdagan pa ni Archbishop. Thank you, Archbishop, sa sagot mo. At ito palang sinasabi na ni Mamang Pariner ay, ano bang sinasabi niya? False pala, piki, no? Hindi totoo, no? Ito yung katotohanan. Okay, so mga kapatid, bago natin tatapusin ito, bakit ba may mga against talaga? May mga against sa cross at sa pagsasign of cross. Nasa Biblia ba yan? Nasa Biblia yan. Pasensya na ha, pero ito ay sabi ng Biblia. Sabi ng Diyos mula kay Pablo. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway
ng krus ni Kristo. Ibig sabihin, may kaaway talaga ang krus ni Kristo. So, kung ayaw mo maging kaaway sa krus ni Kristo, dapat magsasign of cross ka. Sumama ka sa simbahan na nagsasign of cross. Dahil ang simbahan yan, yung totoong simbahan na tinatag ni Kristo, ay ang nagsasign of cross. Okay? So, ginamit ang cross sa tao bilang sagisag ng isang Kristiyanong Katoliko. So, kung Kristiyanong Katoliko ka, dapat nagsasign of cross ka. Ang bawat tipunan ay mayroong sagisag, yes. Tulad ng isang garter, laso o medalya. Patatagpuan ito sa mga simbahan, bahay at pribadong silid. Patatagpuan sa mga simbahan, paaralan at gusali bilang bandila ng hari na naghahari mula sa krus. Sa wakas, ang krus ay matatagpuan sa buong sining ng Kristiyano upang mapabanal ito at gawin itong ministro ng kalawatian ng krus. Okay? So, ano bang mapapala natin, no? Ang significant sa buhay natin kung sa sign of cross tayo? Ito yun. Ang palatandaan sa krus ay dapat palaging gamitin bago ang ating pangunahing mga aksyon at gawain upang mapabanal sila at makuha ang pagpapala ng Diyos. Ang mga idolinsya ay binibigay sa 15 araw para sa paggawa ng ang tanda ng krus sa sinasabi ang mga salita na in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, at isang araw para sa pariho kapag gumagamit ng banal na tubig, holy water. Okay? Kaya pagpasok natin sa simbahan, nagsasign of cross tayo, may idolinsya papalayan. Okay. Lastly mga kapatid, tatapusin ko ito sa sinasabi ni San Pablo sa unang Timoteo 5:8. Anong nakasaad dito? Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masama pa kaysa isang di mananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, no? Sabihin ni San Pablo nito, kapatid ko, pananagutan ko. Kung sa tingin nyo, yung tinatalakay natin ngayon ay knowledgeable at dapat malalaman din sa iba, kung pupwede, no? Kung pupwede. As kapatid ko, pananagutan ko, i-share nyo ito, no? I-share nyo yung video na ito sa lahat ng mga kapatid natin. Okay. So, to end this one, to God be the glory. Kung gusto kayong may tatalakayan tayo ng ibang topiko o kaya common objections o mga pag-atake ng simbahan Katoliko, ilagay nyo lang dyan sa comment section at hanapan natin ang paraan na masagot natin, huhusayan natin ang pagsagot. Kasi lahat naman ng mga doktrina ng simbahan Katoliko nasa Biblia at naasa sa tradisyon natin at ipapahayag natin sa buong mundo na tayo ay Katoliko.